Ang bawat lihim ay may katapusan at ang bawat banta ay may katapat na pagkilos. Sa gitna ng mga flash ng kamera at mapagkunwaring ngiti sa mga sosyalan, nagtatago isang mapanganib na laro. Ngayon, hindi na lang si Larang nagtatago ng totoo. Si Calix, gamit ang talino at matinding determinasyon, ay handa ng pasukin ng mundo ng kanyang mga kaaway para iligtas ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit anong mangyayari kung sa mismong paghahanap niya ng sagot, isang matandang lalaki ang magbubunyag ng isang katotohanan na mas malalim pa sa inaakala niya? Sino ba talagang nasa likod ng lahat at hanggang saan ang kayang itaya ni Calix para sa hustisya? Ako si Miss Maria at ito ang part 40 ng ating serye. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan na matagal nang nakabaon? Sa iba't ibang pahina ng business magazines at lifestyle, columns ay paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Calix Toledo. Hindi lang bilang CEO ng Megawide na pilit inaangat ang kumpanya, kundi bilang laging kadate ni Tamara sa mga social gatherings. Mula sa grand charity ball ng isang luxury hotel hanggang sa product launch ng Timeless Essence at maging sa mga eksklusibong private dinners, laging magkasama ang mga to. May kuha pa ng litrato kung saan nakahawak si Tamara sa braso ni Calix. Tila ba malapit na malapit? Nakalabas na sa ospital si Katie na sa bahay nito at kasalukuyan nagpapagaling. Habang nakaupo si Lara sa tabi ni Katie ay nilapitan siya ni Maya. Ate, ang bilis makamove on ng ex mo. Jowa na kaagad si Tamara. Anitong ipinakitang balita sa phone. Hindi niya napigilang manikip ang dibdib. Kumirot ang puso niya sa bawat litrato at headline. Ito naman ang gusto ko, hindi ba? Ang lumayo siya sa akin. Mainam na't hindi niya ako kukulitin. Hinilot niya sariling dibdib. Sinusubukan labanan ng sakit na dumudurog sa kanya. Sabihin mo na sa kanyang totoo, ate. Hindi na. May mga bagay na hindi na dapat ipilit. Mas mainam na magkalayo kami. Lara, anang tinig sa labas ng gate. Bumungad si Santiago na nakangiti sa harap ng bahay. May dalang malaking paper bag na imported chocolates, laruan at isang bouquet ng lilies. Nakangiti rin si Maya at Nanay Mel na tila tuwang-tuwa sa dala nitong pasalubong. Ate, grabe. Para tayo may balikbayan box. Ang dami. Naku, Santiago, masyado ka namang magastos. Salamat, iho, aning Nanay Mel. Pasensya na kung hindi ako kagad nakadalaw kay Katie. Masyadong naging busy sa negosyo. Pero kahit saan ako magpunta, kayo pa rin ang naalala ko. Kaya eto, bumabawi ako sa inyo ngayon. Anito habang inaabot ang bulaklak. Napalunok siya, hindi malaman ng isasagot. Tinanggap niya ang lilies at pinilit na ngumiti. Salamat, Santi. Teka, dati red roses ang pinapadala mo, ngayon naman white lilies. Ha? Never kitang pinadalahan ng red roses. Pero kung yun ang gusto mo, next time, yun naman ang ibibigay ko. Kung hindi si Santiago may padala ng red roses. Sino? Si Calix ba? Kumusta na si Katie? Okay naman, nagpapalakas na lang. Lara, don't you think kailangan mo nang mag-aalaga sa inyong magina? Hanggang ngayon, hindi nagpabago ang desisyon ko. Handa akong ligawan ka. Alam ko marami kang iniisip pero sana bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mo. At ako, bumalik sa alaala niyang eksenang nakita niya ilang linggo nang nakakalipas. Ang pagtawag ni Tamara sa cellphone ni Santiago, nagtayuan ng balahibo niya nang maisip ang posibilidad na si Santiago ang amo ni Tamara. Ngunit sa kabilang banda, ramdam niya rin ang kailangan niyang manatiling malapit kay Santiago upang makakuha ng ebidensya. Kinabukasan, maagang dumating si Santiago sa opisina, may dalang kape at almusal, nakangititong kumatok sa pinto. Pumasok sa loob at nilapag sa table niyang pagkain. Good morning, Lara. Pwede ba kitang yayain mamaya? May investors party akong pupuntahan. Mas masaya kung makakasama kita. Kung sasama siya, baka makakuha siya ng ebidensya. Pero kung tatanggi, baka magduda si Santiago. Sige, sasamahan kita. Kinagabihan ay dumalo sila si Santiago sa investors party. Kumikinang ang mga ilaw habang nagdadatingan at nag-uusap ang bisitang nakagawn na tuxedo. Ang musika ng quartet ay nagbibigay ng klaseng na ambience at ang mga waiter ay paikot-ikot na nag-aalok ng mamahaling wine. Nasa isang gilid si Lara, nakasuot ng eleganteng itim na gown na pinili ni Santiago para sa kanya. Mahigpit ang hawak niya sa clutch bag. Sinusubukan niyang libangin ang sarili kahit na parang gusto niya nang umuwi. Paglapit ni Santiago, nakangiti tumarangin na line siya. Relax, Lara. You look stunning tonight.
Masanay ka na sa mga gathering na ganito. Dahil sa sandaling maging Mrs. Aquino ka na, ay ikaw ang kasama ko sa lahat ng pagtitipon. Ngumiti siya ng pilit, ngunit napako mga mata niya sa gitna ng hall. Nandoon sina Calix at Tamara, magkatabing nakikipag-usap sa ilang foreign investors. Si Tamara nakadikit sa braso ng lalaki, tila ba pinapakita sa lahat na siya ang bagong kasama nito. Napakabigat ng dibdib niya. Gusto niyang lumapit, gusto niyang sabunutan si Tamara, ngunit pinigilan niyang sarili. Ah, I see you noticed them. Don't mind, huwag mong pansinin ng mga taga Megawide. Tumango siya, humalos siya sa karamihan upang hindi mapansin ni Calix. Kaso nagtamang kanilang paningin. Lumapit si Tamara kay Calix at bumulong. Tila pinapakita talaga sa kanya. Dikit na dikit ang katawan ng mga to. Nagsikip ang dibdib niya at kinailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Nagpaalam siya kay Santiago na saglit siyang lalanghap ng sariwang hangin. Nakarating siya sa garden. Tahimik at malamig ang simoy ng hangin sa labas. Ilang araw lamang mula sa fountain at mga lantern sa pathway ang nagsisilbing liwanag. Sa loob patuloy ang kasiyahan, ngunit dito sa garden ay tila ibang mundo. Malayo sa mga matang mapanghusga. Ngunit bago pa man siya makaupo sa isang bench ay isang pamilyar na boses ang tumawag. Lara, napalingon siya at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Calix na nakatayo sa dilim, malapit sa mga halaman. Calix, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa atin. Pagmulan pa ng chismis. Mabilis siyang nilapitan ni Calix at hinawakan sa braso. Hindi marahas kung hindi may pagsuyo. Kumustang date mo? Bakit iniwan mo? Naiiling siya at pilit na kumakawala sa titig at kamay ng lalaki. Ikaw, kamustang ka-date mo? Parang nung isang araw lang, nagmamakawa ako sa akin ngayon na may kasama ka ng iba. Ano yung hindi naitagong hinanakit sa tinig? Are you jealous, my dear wife? Bakit ako magsiselos? I'm with the better man. Ano yung puno ng kumpiyansa? Nakangiti pa din si Calix na ipinagtataka niya. Bigla siya nitong kinabig at siniil ng halik. Nalaki ang mata niya, lalo na't parating si Tamara. Napatigil si Lara nang maramdaman ang biglang pagdampi ng labi ni Calix sa kanyang labi. Maalab ang halik na binibigay ng lalaki. Mariin ang pagkakahawak nito sa kanyang bewang. Parang ayaw siyang pakawalan. Ngunit bago pa siya makapagprotesta, may narinig silang yabag. Si Tamara, papalapit sa kinaroonan nila. Agad na lumayo si Calix sa kanya. Mahinang boses nito at halos hindi niya marinig. Sampalin mo ko, ngayon na. Naguluhan siya, nalaki ang mga mata. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pero mas mariin ang bulong ng lalaki, halos desperado. Gawin mo na, Lara. Sampalin mo ko ng malakas, bilisan mo. Nang tumingin siyang muli, naroon na si Tamara sa hindi kalayuan, matalimang titig, halatang nagliliyab sa galit. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Calix. Malakas ang tunog ng palad niya sa pisngi nito. Napaigik si Calix, ngunit hindi pa doon natapos. Sipain mo ko, dagdag ng utos ni Calix na lalo niyang pinagtaka. Tinulak niya ito at saka tinadyakan sa hita gaya ng inutos. Calix, anong ginagawa ni? Boses si Tamara na palapit. Murahin mo ko, mariing sabi ni Calix at tsaka niya lang tuluyang naunawa na ito para kay Tamara. Alam na ba nito na kalaban ng babae? Hayop ka! Wala kang karapatang lapitan ako! Galit na sigaw niya, ginalingan ng acting, napahawak sa pisngi ang lalaki sa ngumiti ng mapaklat bumaling kay Tamara at nilapitan ito. Stop seducing me, Lara. Tapos na tayo. I found the one for me. Anitong muli siyang tinapunan ng tingin sabay akbay kay Tamara. Hoy, wala kang karapatang saktan si Calix, sabi ng babae at sinugod siya upang sampalin. Ngunit mabilis na niyakap ni Calix si Tamara. Sweetheart, huwag mo hayaang madumihan ng kamay mo. Anitong nilayong babae sa kanya. Muli siyang binato nito ng mga salitang mas masakit pa sa sampal. Isa kang pagkakamali, Lara. Matagal na kitang kinalimutan. Sana hindi na kita makita kahit kailan. Parang tinuhog ang puso niya ng mga salitang yon. Hindi rin siya nagpatalo kahit na naglalaban ng emosyon niya sa dibdib. The feeling is mutual. Ayaw din kitang makita. Magsama kayong dalawa ng bagong mong assistant. Bagay na bagay kayo. Sa gilid na patigil si Tamara at isang ngiti na panalong gumuhit sa labi nito. Tuluyan niya itong naunawaan na isa itong palabas para kay Tamara. Ano ang plano ni Calix? Muling bumalik si Calix at Tamara sa loob ng hotel ballroom. Tila walang nangyari. Kitang-kitang pamumula ng pisngi ni Tamara. Hindi dahil sa inis, kundi sa kilig. Habang si Calix naman ay tila maamo, halos pilit na nilalambing ang babae sa harap ng lahat. Calix, mamaya na tayo umuwi. Nag-enjoy pa akong kasama ka. Please? Anitong tila pusang naglalampong. Oo naman. Tapos mamaya mas maganda kung masolo kita.
Mas gusto kong ikaw lang ang kasama ko ngayong gabi. Miss na kita. Sa kondo mo tayo magpunta. Hindi ba't matagal mo na ako niyayaya? Namula lalong babae at napayuko. Maya-maya pa inabot ni Calix ang isang baso ng alak kay Tamara. Habang lumalalim ang gabi, halatang lasing na ito, halak ng halakhak at hawak pa ng hawak ng braso niya na tila ayaw ng bitawan. Pati hita niya hinihimas din ito. Ang sarap bigosan ng babae. Ang gwapo mo talaga, Calix. Ikaw lang ang lalaki nagpapatibok ng puso ko ng ganito. Plus, bilyonaryo ka pa. Sa akin ka na ha. Pinisil niyang kamay nito at masuyang hinaplos ang likod para mahulog lalo sa bitagang babae. Of course, sa'yo lang ako. Sige na Tamara, ihahatid na kita sa kondo mo. May gusto pa akong gawin na tayong dalawa lang. Malambing na sabi niya kahit nabwisit na. Talaga? Ihahatid mo ko? First time to ah. Ang bait mo naman. Ikaw na talagang magiging huling lalaki sa buhay ko. Kapag natapos ng annulment ninyo, magpapakasal na tayo. Oo, wala naman ako ibang babaeng hinahayaang lumapit sa akin kung hindi ikaw lang. Ani ang nakangiti ngunit sa likod ng mga mata niya ay malamig ang titig. Habang inaalalayan niya palabas si Tamara, mahigpit ang hawak nito sa kanya. Para bang ayaw siyang pakawalan. Hinanap ni Calix si Lara sa karamihan. Nagtama ang kanilang mga mata. Umaasa siyang naunawaan na nito ang kanyang ginagawa. Paalis na sila Calix at Tamara mula sa party. May tama ng alak ang babae at nakasandal to sa braso niya. Panay ng halik sa kanya nito tila sabik na sa plano nilang dalawa. Ngunit sa mismong pagbaba nila sa grand hallway ng hotel ay may matandang lalaking papalapit at hindi sinasadyang mabangga si Tamara. Ah! Watch where you're going, old man. Hindi mo ba ako kilala? Mataring na sabi ng babae. I'm sorry, Iha. Hindi ko sinasadya. Anang matandang nagtangkang umalalay, ngunit tinabig to ni Tamara. Bubuhatin sana niya ito para hindi na magingay at mag-iskandalo ngunit nanigas siya nang makita ang mukha ng matanda. Namutla siya, pamilyar ang matanda. Itong nakita niyang kasama ng kanyang ina sa restaurant. Bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit sa Santiago at nakangiting tinatawag ang matanda. Dad, there you are. I've been looking for you. Napamulagat siya. Pinigil ang panginginig ng kalamnan. Oh, Mr. Aquino, kayo po pala. Pasensya na po't hindi ko kayo kagad nakilala. Ani Tamara na tila ng himasmasan sa pagsusungit sa matanda. Yes, he's my father, Mr. Gilbert Aquino. Makikita ninyo siya madalas sa business world. Katuwang ko ng aking ama sa pagpapatakbo ng Aquino Group. Pagpapakilala ni Santiago. Doon tuluyang bumagsak ang panga ni Calix, ama ni Santiago ang kabit ng kanyang ina. Ang lihim na kinukubli ng kanyang ina ay nasa harap niya ngayon. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Nice meeting you, Mr. Toledo. Bati ng matandang alam niyang may laman. Tinanggap niyang kamay nitong nakalahad. Pilit niyang kinukubli ang panilisik ng mga mata sa harap ng mga to. Anong koneksyon sa gulo ng kanyang pamilya at kumpanya sa kanyang ina? Kay Gilbert Aquino, kay Tamara at kay Santiago. Malalim ng gabi nang dumating sina Calix at Tamara sa kondo ng babae. Ang may alak na si Tamara at halos hindi na maayos ang mga kilos nito. Ngunit kahit nalasing, may kislap ng kilig at pag-asam ang mga mata habang nakakapit kay Calix. Calix, hindi ko akalaing ihahatid mo pa ako dito. Pwede tayong mag-celebrate pa. Pilit nitong hinilang braso niya papasok sa loob ng unit. Pinagbigyan niya ito. Sa loob, agad na kumuha si Tamara ng alak sa ref at nagsalin sa 2 baso. Habang abala si Tamara sa paghanap ng pwedeng kainin sa ref, palihim na nilagay niyang droplet ng pampatulog sa baso nito. Para sa'yo Tamara, sa pagiging magaling mong assistant. Ani ang inabot ang kupita. Cheers! Sabi nitong kinuhang baso at walang pagganilangang nilagok. Ilang minuto lang ay bumigat ang ulo nito at bumagsak sa couch. Mahimbing ng tulog. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Inisa-isa niyang halugugin ang mga drawer, bag, pati mga folder na nakapatong sa lamesa. Ngunit wala siyang nakuhang dokumento o kahit na anong ebidensyang mag-uugnay kay Tamara at kay Santiago o kay Casper. Nabigla siya nang biglang tumunog ang cellphone ng babaeng sa loob ng bag. Napatingin siya sa screen at napasinghap nang makitang pangalan ni Santiago. Nanginginig ang panga ni Calix habang pinagmamasdan ng pangalan. Hindi niya sinagot. Ang dibdib niya parang sasabog habang pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ni Tamara. Santiago, ikaw nga ba talagang nasa likod ng lahat ng ito? Bulong niya sa sarili. Hawak-hawak ang telepono. Biglang may nag-pop up na notification sa messenger mula kay Santiago. Ano nang balita kay Toledo? Let's meet tomorrow. Napasinghap siya sa tindi ng galit na nararamdaman. At sa unang pagkakataon, may matibay na koneksyon na siyang nahawakan. Isang hinalang hindi na lang haka-haka. Ilang beses pa niyang binasa ang mensahe ni Santiago.
Nakadikit ang panga niya. Naglalagablab ang mga mata habang nakatitig sa screen. Tama ang kutob niya. Tumawag siya kay Luther upang humingi ng tulong. Bro, kailangan ko ng tao mo. IT expert. Ngayon na, may cellphone at laptop dito ni Tamara. Kailangan ko mabuksan lahat ng files. Copy, magpapadala ako kagad. Mag-ingat ka. Kung tamang hinala natin, malalim ang sabwatan nila. Maya-may dumating ang isang IT expert. Agad na kumilos. Sa loob ng isang oras, nabuksan nilang cellphone at laptop ni Tamara. Unang lumabas ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Tamara at Santiago. Ipadala mo sa akin ang draft ng kontrata bago mapunta ng board. Kailangan ko ng leverage. Sabi ni Santiago sa chat. Don't worry boss, nasa akin lahat. Ipapadala ko na. Reply ni Tamara. Naginit ang dugo niya, marinyang pinagsiklop ang kamao. May sabwatan ngang nagaganap. Sa email naman tumambad ang mas mabigat, mga forwarded contracts, proposals, pati mga confidential financial reports ng Megawide. May ilang attached files na may notes pa ni Tamara. Here are the weak points of the company. Use this for your next move. Napasandal si Calix sa pader. Pinilit kontrolin ang sarili. Hindi niya na kayang ipaliwanag ang nararamdaman, pero tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi alam ng mga to kung sinong kinalaban nila. Titiyakin niya magbabayad ang mga tao sa likod ng panggugulo sa kumpanya at pananakot kay Lara. I-secure mo lahat ng ebidensyang to. Aniya sa IT staff. Nauna nang umalis ang tauhan ni Luther, naiwan siyang malalim ang iniisip. Pagbukas niya ng pinto ng kondo, muntik nang matumba si Lara na nakasandal sa pinto. Tila ba nagtatangkang makinig ngunit nahuli ng bigla ang pagbukas ng pinto. Nalaki ang mga mata nito, agad na nag-ayos ng buhok at parang kalmado naman kung titignan. Papanukso siyang ngumiti habang nakatunghay kay Lara. Well Lara, anong ginagawa mo dito sa labas ng pinto? Don't tell me, sumusunod ka sa akin. Agad na umiling si Lara, pilit pinapakalma ang boses. Huwag ka nga assuming Calix. Napadaan lang ako. Hindi ako sumusunod. Umangat ang kilay niya. Hindi siya naniniwala. Dahan-dahan niyang binuksan ng mas malaki ang pinto at ipinakita si Tamara. Lasing na lasing, nakahigat nakapikit sa kamay na parang wala ng malay. Perfect timing. Buti nandito ka Lara. At bakit naman? Lalong lumalim ang pilyong ngiti niya. Lumapit siya kay Lara at bumulong. Ikaw ang nautusang magalis ng damit ni Tamara. Dapat isipin niya bukas na may nangyari sa amin. Lalaki ang mga mata ni Lara. Gulat at halos mabitawan ng hawak nitong bag. Ano? Hindi ko gagawin yan. Baka matabunan ko lang ng una ng mukha ng babaeng yan. Oh yes, you will. Unless gusto mong ako mismo mag-alis ng damit niya. Seryosong sabi niya, bagamat may bahid ng birong labi. Oo na. Anito nagmamarsyang pumasok sa silid. Kinuyom ni Larang palad, ramdam ang pagsiklab sa dibdib nang makita si Tamara. Nasa tabi na si Lara ng babae. Hawak ang braso nito habang nagsisimulang alisin ang damit. Napalingon siya kay Calix na nakatayo sa gilid ng sofa. Tumalikod ka nga, parang gusto mo pang mamboso, singhal niya. Sorry, not interested. Sa'yo lang ako interesado. Sabi niya na may pilyong ngiti sa labi. Tumalikod siya at sumilip sa bintana. Sabay silang lumabas matapos ayusin na tiyaking walang naiwang bakas sa kondo. Sumakay sila sa elevator. Kailangan kitang makausap Lara. Alam ko ng lahat. Anong ibig mo sabihin? Bulong nito, nanginginig ang tinig. Lumapit siya, halos nagdikit ang kanilang mga muka. Alam kong banta ni Tamara. Alam kong pinilit at tinakot kanila gamit si Katie. Narinig kong lahat noong gabi na iyon nakala mong tulog ako. Hindi ko hayaang mapahama kayo ng anak natin. Calix, hindi mo naintindihan kapag sinuway ko siya. Kapag nalaman niyang niloloko natin siya. Kaligtasan ni Katie ang kapalit. Hinawakan niya mga kamay ni Lara. Akong bahala. May kinuha na ako magbabantay sa inyong mag-ina, pati sa pamilya mo. Bodyguards, pero lihim lang na sumusunod sa inyo. May protection agent na nagbabantay sa inyo. Grabing mga revelasyon sa yugtong ito. Ramdam na ramdam natin ang tensyon mula sa mapanganib na laro ni Calix hanggang sa paglantad ng koneksyon ni Santiago sa lahat ng ito. Kitang-kita natin na hindi lang basta negosyong labanan, buhay na ni Kitty at ng kinabukasan ng kanilang pamilyang nakataya. Mga kasummer, ang aral na mapupulot natin sa yugtong ito ay tungkol sa tapang at diskarte. Sabi nga nila, ang matalino hindi basta sumusugod, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ipinakita ni Calix sa harap ng matinding panganib. Hindi sapat ang galit lang, kailangan mo ng ebidensya, ng plano at ng tamang diskarte para talunin ang kalaban na nagtatago sa dilim. At si Lara naman, pinapaalala sa atin ng pag-ibig sa anak ay nagbibigay ng lakas na kahit na anong bantay kayang tiisin.
Ngunit heto ang tanong para sa inyong lahat. Ngayong alam na ni Calix ang totoo at may hawak na siyang ebidensya. Sa tingin niyo ba ay ligtas na sina Lara at Katie? O baka naman mas lalong mapanganib ang kanilang sitwasyon dahil nabuksan na nila ang sikreto ng mga Aquino? I-comment nyo ng inyong hula at opinion sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na to kung kayo natensyon at na-excite. Mag-subscribe kung bago kayo sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na pagtatapos ng labanang ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito si Miss Maria, nagpapaalala na sa bawat kasinungalingan may katotohanan na handang manindigan. Hanggang sa susunod na yugto, mga kasummer.